Hi guys, this is Ruel of RHC Engineering. Welcome to my channel, where we simplify engineering concepts, share practical design tools, and help you elevate your skills. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for updates on exciting content. Let's get started. Good morning guys. For today's tutorial, magdi-discuss tayo about the development length for deformed bars and tension as per ACI V1819. So medyo natagalan tayo, ngayon lang tayo nakakapag video tutorial. Hopefully mag-continue na tayo. And yung magagawa natin na mga spreadsheets and tools, i-embed natin doon sa arts engineering tools natin para sa mga members natin, okay? Before tayo start, so kailangan muna natin i-check yung code, of course, sa as per ACI. So kung makikita natin, so may table siya para sa development length niya sa deformed bars, kasi deformed bars naman yung ginagamit natin para sa tension lang. So iba din yung kapag compression. May dito, may condition. So ito yung magiging formula natin. So kapag number 19 and smaller bars, deformed bars, ang mangyayari kasi sa Pilipinas, wala yatang 19 20 lang. So magiging reference natin dito is 20. So from 20 and less than, ang magiging formula natin ito, yung Fy times sa T, E, and G. So common, mamaya i-discuss natin na ng mga ibig sabihin yan ng mga equivalent na value. For the normal, commonly, 1 lang yan lahat, including the concrete coefficient. If it's normal, kapag normal 1.0 lang, lightweight, iba din yung as per sa table, may ipapakita natin. Then times dB natin over 2.1 times gamma times the square root of prime c. And para naman sa more than sa 20 mm and larger, ito yung gagamitin natin. Same formula, pero yung baba niya is 1.7 yung coefficient. So mangyayari niyan, ang input data natin is Fy, then itong mga parameters, and dB, then gamma, and prime c. Okay. Then, considering lahat ng mga requirement is nagawa yan, or ibig sabihin, yung actual na arrangement ng bakal mo sa detail is ito. So at least the minimum, kailangan yung clear spacing nandyan. So kapag hindi siya nagawa, mayroong ibang mayroong ibang cases, ibang formula. Pero ang gagamitin natin as of now, i-consider natin siya as mamimit yung mga requirement dito as per ACI. Okay? Then kapag other cases naman, ito na yon. Mamaya kapag matapos natin to, pwede natin yan i-gawa ng formula to. Kapag hindi ma-meet yung mga requirement na to, ito yung gagamitin natin. Medyo mas mataas to. And now, pwede tayo mag-start na. And by the way, gagamit tayo ng VBA macro code. So mas maganda yan kasi nga no need na mag-input tayo ng formula dyan sa Excel. Then isang click na lang, automatically ma-develop na yung gusto nating sagot as per sa data, input data. And of course, kailangan natin gagamit tayo ng tulong ni ChatGPT. Okay? So una, kailangan natin magbigay ng prompt kay ChatGPT. So, sasabihin ko dito, you are an expert. Pwede. Expert. By the way, ginagamit ko ngayon is yung Pro. Yung 4.0 na ChatGPT. Kung gusto niyo mag-avail, may monthly siya, subscription. Pero may free naman, kasi nga lang limited lang yung pwede mo ma-upload, especially sa pictures. You're an expert structural engineer and a programmer which are expert in Excel VBA code. Okay. Yan. Create VBA code
as per the table, the attached table. That's table as per ACI 318-19. And use sheet. Kailangan natin indicate yung sheet dowel. Pwede natin sabihin RHC na lang. RHC para RHC, okay? Ito. Pero yung sheet na yan dapat naka-ano din yan. RHC ito. Yun na yan. Okay? Dapat mag-match sila. And ano pa ba? Create an input data based on the attached table. So, yun muna, attached table. Okay, pwede yan. So, i-copy natin yung picture. Attach natin. And tapos i-modify natin kung saan natin gusto ilagay. Okay? Ayan na. Ayan na. Yun ang kagandahan. Kaso nga lang, ano siya, PSI? Fee. Okay. Fee. So, tingnan natin yung magiging result. Ito yung code niya. Okay. Ito na yung sheet natin. Okay. Then, tama to. Naka-metric siya. Naka-metric. Tama. Then, ito kasi bar, may range. Tingnan natin yung range dito. 19. Okay. Close ko muna to para bumalik tayo dun sa dito. Ay, sabihin ko, instead of 19, use 20 mm. Kasi yun ang sa commercial natin sa Pilipinas. Or commonly sa mga mga commercial natin. Check natin. Okay, ito guys. If bar size. Ito na. Okay. So, ang gagawin natin, punta tayo dito sa Excel, then developer. So, kung hindi pa naka-on yung developer, punta lang kayo dito sa File, Option. Hindi ninyo nakikita yung Excel option. Nagpa-up kasi siya. Then, punta kayo sa Customize Ribbon. Then, i-check ninyo sa right side. I-check ninyo yung Developer tab. Okay? Then, lalabas na to. Then, kapag lumabas na yan, click natin Developer. Then, Visual Basic. Then, lalabas yan yung ito, saan yan? Ayan. Yung sa pinakataas, lalabas yan. Then, dito sa baba, right-click natin, Insert, then Module. Then, double-click natin para ma-maximize siya. So, dito natin ipipaste. So, from here, sa ChatGPT, kung makikita ninyo may copy dito, copy ko, then paste ko na directly dito sa kay Excel. So, yun. So, ito yung macro name natin, Calculate Development Length. WS, worksheet siya. FY, yung natin, strength ng steel. FC, para naman sa concrete. DB, sa diameter natin. Yung PSIT, ito yung mga parameters na natin. Okay. Spacing, cover, LD. Ano pa bang kulang natin? Bar size.
Okay. Tingnan natin kung saan ginagamit yung bar size. May bar size, may ano na kasi dito dB. Bar diameter daw siya. Yung bar size naman, okay. Bar size niya kasi gagamitin niya sa range. Tama. Ito. Kaso nga lang, ito, inindicate niya. Maganda kasi, pati yung 2 times dB, chinek niya. Kasi sabi dito sa ano natin, sa isang requirement, clear spacing of bars of wires being developed or lap splice at least 2 dB and clear cover. So ito, chinek niya. Check ko lang yung record natin ang gawin pa. Okay. Then yung input data natin. So balik tayo dito. Okay. Yung range niya para sa FY daw sa B2. So dito siya nag-start sa B2, which is dapat i-change natin kasi kung B2 siya, nandito sa may logo. So pwede tayo mag-insert muna, mag-start dito ng input data. Ito. So mag-i-start tayo. Okay, change natin yung font size. Okay, siguro mga 10. Okay. 10. Ayan. Input data. Medyo malaki kasi input data malaki. Okay. So FY, dito tayo mag-start sa FY. Then, itong data na to, naka-align na siya dito sa gilid. Then, yung gitna naman, ito okay na siya sa gitna. And yung units, okay. So, tama. Okay na siya. Okay. FY. Anong unit niya is MPa. Balik lang natin kasi medyo nag-automatic siya. And yung font dito kasi input data siya, pwede ko siya i-change ito blue, dark blue. And let's say that is 420. Ayan. No. So ibig sabihin, pwede natin, sasabihin natin sa ChatGPT na kailangan natin mag-change ng pinaka first na input data. Instead of B2, magiging D9. So close ko yan. Sabihin ko start the input data at range D9. No. Ayan, tingnan natin yung update ni ChatGPT. Ayun, nag D9 na siya. Ibig sabihin, sunod-sunod na ni ChatGPT yung update. Ayan, so ang gagawin natin after niya ma-revise, then copy natin ulit, then paste natin dito. So, check natin. D9, ibig sabihin, ilang yung input data yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 input data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, isa pa. Then, baguhin natin later. So, ito para sa prime C. Let's say 35. Ano pa? Yung dB na yan. Okay. dB, of course, this is mm. Okay. So, dito sa dB, may isa tayong option is by direct input lang or pwede tayo maggawa ng katulad sa combo box. Yung the drop list na lang. Dito yan. So, punta kayo sa data. Makikita ninyo sa Excel ninyo, data. And data tools. Tapos dito sa data validation. Click lang ninyo yan. Hindi niyo nakikita, no? Paano kaya? Sige. Mag-add ako ng saglit. Mag-add ako ng Windows. Para lang dyan. Ito, data validation. Nakita ninyo? Yan. So, punta kayo dito sa, hindi rin nakikita yung, kapag i-click ninyo yung
list. Kapag i-drop na, click natin to, lalabas yung list eh. So, click natin yung list. Tingnan niyo na change na yung name, list na. Tapos dito sa source, i-type lang natin yung anong gusto nating diameter. So 10, then i-separate natin by comma yan. So 8. Kamali kasi dito sa Saudi, may 8. Then of course sa Pilipinas din, no? 8, 10, 12. Kayo na, depende na kung may 14. Basta i-16 ko na lang siya, 16, and 20, 25, 28, and 32. Yun. So kapag i-okay ko yan, okay. Ayan. Then, kapag i-click natin ito yung drop, may drop na naman kasi, makikita ninyo yung sa Excel. May drop siya. So, makikita ninyo yung in-input ninyong diameter ng bars. Parang ano na siya, select na, drop list. Nagko-collapse siya eh. So, for example, 16 mm. So, yan o. 16 na. Automatic selected na siya. Ayan. Hindi nga lang nakikita dyan sa record sa video. Pero sa Excel natin, ayan. Ayan. And next will be ito. Itong gamitin lang natin. Haganap tayo ng symbols. Alam niyo dito yung Windows mismo, may sarili siyang symbols. Ang tawag, yung map symbol, character map, yes. So, ipa lang natin yung character map. Nakita ninyo? Wala. Sige, ipakita ko ulit. Character map. Saan ka na? Character map. Character map. Hindi siya nakikita. Okay, saglit lang. Add ako ulit. Windows. Ito. See? Ito yung character map. Drag ko lang dito. Ayan. Character map siya. Dito tayo maghanap ng symbol na yan. So, parang ano siya, no? Yung kay Aquaman. Asa na yan? Ito maganda tong character map ng default lang din ni Windows. Ito pwede natin to gamitin. Ito na. Then select lang natin, then copy. Then close natin yan. And punta tayo rito. Paste natin yan. Okay? Then, type natin yung T. Ayun na. Meron na tayong, ito tanggalin ko na lang muna yan. Ang tawag doon, factor for transverse reinforcement siya. And unitless, punta tayo rito. Dun sa table. Okay. UT. Saan na yung UT na yan? Ito. This is casting position. Hindi to transverse kasi yung casting position na yan, more than 300 mm of fresh concrete placed below horizontal reinforcement, commonly 1.3 daw. So hindi siya transverse reinforcement. Ito yung casting position. Ayan. Para pala maging comment, magka-comment yan, dapat ano lang yan, apostrophe din. Type ninyo yung gusto ninyong comment, yun na yun ang magiging as comment na siya. Hindi siya kasama sa formula. Okay.
Commonly 1.3, pero kapag others kasi 1.0, i-set lang natin as 1.0. Okay, 1.0. Then add ko yung decimal place. Click lang natin yan, itong numbers, then may arrow kasi increase decimal lang natin. Ayan. Next, ang next natin dito is yung E. Ano yung E? Balik tayo ulit dito. Epoxy. Epoxy. Ito yung para sa epoxy. Pero commonly kapag hindi siya epoxy, 1 lang. Non-epoxy coated. Next will be G. Change lang natin yan. And yan. Anong value ng G na yan? Okay. Saan na yan? Ito. Reinforcement grade. So kapag 280 to 420 is 1.0. So kapag lumampas na yon, yung mga high grade na, nagkakaroon tayo ng more than sa 1.0 na factor. Okay? So commonly, mga grade 60 lang tayo eh. So kaya nagawan. And next will be the spacing. Spacing of bars. Pwede, sige. Spacing SB na lang. So ibig sabihin spacing of bars. Let's say ano yun eh? Spacing ng bars. Asan ba yan? Ito, clear spacing of bars or wire being developed or locked. Ito, spacing yan ng ano, ng tension bars. Commonly kung dowel yan, ano yan, spacing yung dowel. So approximately mga 1,000 meter yan eh. Commonly sa mga wall. So that is mm. Yan, ako lang muna. Oops. Highlight ko ulit. Then i-click ko to. Oops. Itong sa taas. Ayan. Para ma-center siya. Ayan. Spacing. 1,000 mm tayo. And tanggalin ko na lang yan na ano. I-whole number ko. At yung SB naman. Ito yung cover. Concrete cover naman. So CC. Sabihin ko CC na lang. Concrete cover. Commonly pag wall, mga 40 yan siya. Beam, column, so mga 40 mm. And the bar size. Etong bar size na sinasabi na yan, hindi na siya ano eh. Ano lang siya. Ginawa siyang variable para magamit lang sa pag-check. Pero hindi siya input data. Kasi nandito na yung DB natin. Okay? And, of course, kailangan natin yan lagyan dito ng parameters. I mean, ng description. Ito, copy-paste na lang natin yan. Okay. And, okay, bar diameter. Para alam natin na ito yung mga in-input natin. Casting position to. Casting position and factor for epoxy coating. Tama. And factor for bar location. Yung G na yan. Check natin ulit. Oops, saan ka na? Grade yan. Hindi siya ano.
bar grade. Dapat siya, ayan, grade na lang. Okay. And clear spacing, pwede natin yung clear spacing. And concrete cover, clear concrete cover ng concrete. Ayan. So meron na tayong input data. And by the way, so kapag hindi pa siya naka-save, dapat i-save ninyo sa macro enable. Huwag niyong kalimutan yan kasi para mag-function yung macro ninyo. So click natin yan, macro enable, then save. Okay. Naka-save na yung Excel ninyo in macro enable. And tingnan natin dito sa formula, I mean sa code na generate ni ChatGPT, kung saan niya ilalagay yung result. So sabi rito, doon niya ilalagay sa D19. Okay, pwede. And sa D20 naman, yung pinaka description niya. Pwede. So, sasabihin ko rito, result. And, kung mapapansin ninyo, LD lang siya. LD lang value. So, mamaya, kung mag-function yung macro natin, pwede natin i-modify ng konti. Siyempre, sasabihan natin si Excel. I mean si ChatGPT na ito yung gusto natin. Then mamaya ma-manual natin kung tama yung result niya. Okay? Okay. So mayroon na tayong macro rito. And maglalagay ako rito ng, tingnan natin. Ito pwede yan. Ilagay natin to as reference. Resize ko lang yan. Okay. Ayan. Saan natin ilalagay yung calculate? Gagawa na tayo ng calculate button. Pwede rito na lang, no? So, insert tayo, dito tayo sa developer tab, insert, and ito sa form control, dito sa button form control. Hindi niyo nakikita yung yung naka-drop na form. Pero i-select niyo yung button na form control. Then click ninyo and i-select natin yung name ng sa code yung nasa taas kanina, which is ito yun. Then okay. So nakita niyo yung button na yan. So adjust natin yan. Okay. And calculate. Ayan. So calculate. Pwede ko siya ibaba na lang para yan. No. Para nandun yung calculate natin. Calculate button. Ayan. So kapag i-try natin yan, supposed to be, lalabas yan dito. Yung D19, dito pala. D19, so ito yon. So ilalagay natin dito. Then try natin i-click. Ito na. Kung magpa-function, kung hindi, kailangan natin yan i-debug. Ayun, no? So 0 daw. 0. Tapos, ito pwede natin to i-align dito. Then, i-match property natin to. Medyo maliit. Ayan. Pero, 0. 0 yung lumalabas. So, i-verify natin dito sa formula.
Ang formula kasi, ito yung formula na, para sa first na formula natin, sana yan? Okay. Fy, may value tayo. Fy times nito. So, 1 lahat siya. Okay. Then, over 2. Mayroon, maglagay pa tayo ng ng coefficient para sa concrete. Pero mamaya na i-ano natin. 20 mm smaller. 25. So, ito na yung magagamit niya. Itong formula na to. 1.7. Okay. So, pwede natin siya i-break. I-stop siya. So, dito muna. I-try natin dito. Hindi. And F. Okay? Kapag i-run natin yan, then click natin to yung mga variable natin. Kung nakikita ninyo na lumalabas ba siya? Ito, kapag i-hover ninyo sa variable, lalabas yung corresponding na input data natin. So, nakikita ko rito. Meron naman 35 dB. Okay, 1. Meron siyang mga value. 1,000. Okay. 40. Yung bar size. Yung bar size. Kailangan nakasa sa 70 kasi. Kailangan daw may input data din si bar size. Okay. So, stop ko yan. So, kailangan may bar size din to. Tanggalin ko yan kasi kailangan daw niya ng bar size. Ito, copy-paste ko to para sa concrete cover. Sorry. Tama na to. Ito, bar size. Bar size. So, ibig sabihin, kung anong size ng DB natin, yun din yung bar size. So, ipo-formula ko na lang yan. Mag-ano tayo dito kay ChatGPT, sabihin ko. Update. Oops. Nakikita. Close ko yan. Update the code. For bar size is always equals to dB. Kasi dapat parehas lang sila eh. Ayun, para ma-update niya yung formula, yung code. Ayun, so tinanggal na siya. Tinanggal na. So hanapin natin yung yung dB na. Spacing, cover. Anong sabi niya? The code has been updated to use dB directly as the bar size for all calculation. Okay. Then double click natin, then copy. Stop ko na yan, then paste. Ayun. So, calculate ko ulit. Boom, anis. So, mayroon na tayong 1044 mm. Pero, tatanggalin natin to. Tanggalin na lang natin to. Kasi medyo na, para wala na siya. So, kapag i-calculate natin, ito na. So, mag-design ng diameter. Yun, no? Okay.
So pero alam na natin, i-try natin lagyan siya ng text. Kasi nga dapat yung ito. Ayan. So LD. Ayan. LD MM. Pwede natin yan pwede natin yan lagyan ng text doon na sa mismo sa result. Okay. Okay. Bar size. I think i-check natin to bar size. Tanggalin natin yan. D9. At then 12. Okay. SP D15, D16, clear cover. Okay. So kapag 20, sabi natin 20. Ayun, no? Pwede natin yan, i-double check natin yung result, of course. Pakita ko lang yung calculator natin. Ayan. So, 20 mm yung reinforcement natin. Ang gagamitin natin dito is ito sa baba. Sa baba. So, ito yung 1.4. Try natin to. If y is 420 times 1 times 1 times 1. Okay. Then, times dB. dB natin is 20 over 1.4 times the square root of 20. Okay. So, 20 siya. Okay. Kung ang spacing daw is 2 times dB. So, papatak tayo yung 2.1. 2.1. Okay. 2.1. Ayan, 2.1 nga. Kasi nga yung spacing natin na 1000 mm is more than sa 2 dB. 40 lang. So, let's say, gamitin natin 30 yung spacing. 30. Calculate. So, 1.3. So, ang gagamitin nating formula is 1.4 na. 1.4. Ayun. Money. Nandiyan na yung formula natin. Okay? So, pwede ko na yan tanggalin din yung view, yung mga grade lines. Punta tayo sa view, then show. Ayun, para makita natin ito lang. And pwede ko ilagay na lang sa taas. Calculate. Ayun. So, medyo maliit lang, no? So, ang mangyayari niyan, tension pa lang to. Straight lang siya. So, next time, try natin din, i-include natin yung L-shape and 180 degrees na anchorage, na development length. Okay, for the hooks. Mga hooks na. So, try natin ulit to. Okay. Ito na yung natin gagamitin. So, 25. Okay. And, for example, mag-change tayo ng value rito. Ayan. Nice. May kulang tayo, no? Yung sigma ba yun? CT, wala tayong yung coefficient. Okay. Sabihin ko dito, include also the concrete reduction factor. Kasi nakalimutan niya eh. So, in-update niya, okay.
Ito na, phi. Yung phi na yan. Okay, tama. Tingnan ninyo yung formula. Na-update niya. So, copy ko yan. Paste. Yan. Kaso nga lang, kailan natin yata mag-update dito. Tanggalin ko to. Ito. Kasi hindi ko na kailangan na ilagay yung text. D19, papasok siya rito. Ayan. And so phi D17. Gusto ko kasi ilagay dito si sa D15. Dito sa pinakauna na lang. Okay, punta ulit tayo dito sa map. Character map niya, Windows, copy. Ayan. Concrete reduction factor. Ayan. Pero sasabihan ko sa ChatGPT na yung location niya. Pwede niya screenshot na lang. Result. Saglit. Pwede natin ilagay result. Sabihin ko, paste ko rito. Sabihin ko dito, update the location range of the input data and the output data. So, check natin kung i-update niya. Okay. Ayun, tingnan niyo yung si phi. So, reduction factor nasa D11 na. Okay. Sorry. D12. Tama. Tama na to. So, copy ko yan. Paste. Then, calculate. Boom. Panis. So, nandun pa rin yung Pwede natin yan i-change. Instead na D, pwede ko igawing C. Okay. Calculate. And copy ko to, match property. Ayan. Pwede natin yan sabihin kay ChatGPT na gusto natin i-change yung kulay. Okay? Pero ang gusto ko sana, ito, tingnan ninyo. Gusto ko sa C siya. Then, hindi ninyo nakikita pala, yung pinakababa ng code. Adjust natin to, yung ChatGPT. And developer. Ayan. Kung makikita ninyo, itinatry ko chin sa C. Kapag i-run ko yan, nandito na yung result. Okay? And gusto ko siya lagyan ng ganito. Yung LDH na term. So, mag-apostrophe ako dyan. LDH equals apostrophe din. And. So, kapag i-run ko yan, yun na. LDH equals, kaso nga lang, siya, madaming decimal places. So, pwede ko siya dito ilagay round. No. Round. Hindi siya pwede kasi na siya variable.
So, dapat dito pa lang sa dito pa lang sa formula. Okay, lagyan ko siya ng round. Then, 2 na lang para 2 decimal places. Copy ko rin to sa lahat ng formula. May kalimutan yung ilang decimal place ang kailangan niyo. Next, ito. Copy ko na lang dito. Oops. Comma, then 2. Next will be dito. And ito, comma. And 2. Then run ulit natin. Pwede kayo click ninyo yung calculate button or itong run. Itong run na yan. Then calculate. Ayun, 2 decimal places na siya. Now, gusto ko siya lagyan ng unit. So, makikita ninyo yung formula rito sa code. Mag-add lang ako, then apostrophe mm. Then, run ko ulit. Yan, Kaso nga lang, walang space, So, maglagay lang tayo ng space dito. Then, run. Yun. Yun na yung magiging development length na yan. Para sa tension. Para sa straight pa lang to. Okay. Next tutorial natin. Para naman sa 90 degrees and 180 degrees. So, include lang natin dito. And, ito, sasabihin ko kay ChatGPT, save my updated snippet code below. Ayan, kasi ito yung updated. Ito na ang susundin ni ChatGPT mamaya. Check natin kung okay, updated na siya. Now, sasabihin ko siya, now, I want to change the color of range C20 to, anong gusto nyo? Gamitin natin red na lang, Red. Okay. So, ito yung magiging updated na code ni ChatGPT. Naglagay siya ng font color. Ito, copy-paste ko. Boom. So, ito. Naglagay lang siya ng WS range C20, then font, that color, then RGB. Yung 2500. So, pwede na tayo mag-change dito. Depende sa gusto ninyong kulay. Then, calculate natin. Boom. Ang bilis na, So, ito na yun yung natin, magiging formula. Okay, spacing natin 50. Calculate. Para sa 10mm, 290. So, yun. We have already a calculator. 35 as per ACI. So, yun. May reference na tayo. And pwede na tayo mag-drawing dito. Kasi ganito yan straight. Para sa tension. Commonly sa mga dowels. Mga dowels sa column. Insert tayo. Oops. Ito. And buti nakikita. And maghanap tayo rito ng texture. Mas magandang texture.
Ito. Pero para siyang ano eh. Anyway, yun na lang. Para siyang concrete. Then insert tayo ng line. Ito. I-change ko yung kulay. Let's say, yan. Para sa ground. Okay? Ayan. And of course, kailangan ko siya yung dimension niya. Ito yung LD ano kasi yan eh. Oops. Ito. Ayan. Ito yung magiging top bars. I mean, magiging level ng soil natin or concrete. Ito. Dito na yung taas. Taas ng naka-expose. So, mag-insert tayo dito ng arrow. Sorry. Ayan. Ito yung tension. Ito yung babatak. So ngayon, mag-insert tayo ng text. This is the tension force. Ayan. So anong kailangan nating LDB? Copy natin yan. Highlight natin yan, copy. Then, right click. Nakikita niyo yung right click. Hindi niyo nakikita. Pero dito sa akin nakikita. Then, click natin yung length picture. Ito na. Then, rotate ko lang yan by 90 degrees. Then, palitin ko lang yan. Palitin pa. View lang. So, mayroon na tayong picture dito. So, pwede ko yan i-group na lang para hindi magkawatak-watak. Ayan. Yan yung magiging ano natin, tension. So, every time mag-change tayo rito, pwede natin ibaba to. Okay, mas maganda pa. Then, ilagay natin to sa taas. Ayun, no? Excuse me. So, change tayo to 28, let's say. Ayun, no? Automatic. Pwede natin ano pala. Medyo, okay naman. Actually, ano siya? Accurate siya kasi 2 decimal places. Okay na yan, okay na yan. So, change lang natin to yung diameter. Ayan. 32. Okay. Nice. So, mayroon na tayong ano, meron na tayong calculator sa development length para sa deform bars and tension as per ACI 318. Yun lang guys, thank you for watching, and I will embed this tool, this Excel in our arts engineering tools para sa mga members natin. Okay? Para sa next version. And for the next tutorial, isasama natin yung hook para na development hook naman for 90 degrees and 180 degrees as per ACI. And as per PCI din. Iba yung ACI and PCI. Okay? Thank you. Ingat palagi and pasensya ulit kasi naka-upload pa lang. God bless. Bye-bye.